So, welcome to my YouTube channel guys. For today's video, tuturuan ko ng Python sa PC nyo, sa laptop. So, first, punta tayo sa Google. Then, punta tayo dito sa search bar. Click natin yan. Then, search python.r or download. Download na lang guys. Download. Then, enter. Tapos, i-click nyo tong unang-unang site. Itong python.org. Click nyo yan. Then, dito tayo sa download the latest version for Windows. So, sa case ko ngayon, 3.12.7 yung version niya ngayon. Ewan ko sa inyo dyan sa future. Baka nandyan kayo sa future. Shoutout sa inyo. So, baka 3.17 na ba yan sa inyo dyan? So, sa akin, sa case ko ngayon is 3.12.7. So, download ko na to. Click nyo to guys, download. Then, pag may lumabas na ganito, kayo nang bahala kung saan nyo ilagay yung dinownload nyo na Python. Kung saang path nyo gusto ilagay. Sa akin, dito na lang sa sa downloads. Kasi di ko naman to PC. Nasa com shop lang ako guys. So, ayun, dito na lang sa case ko sa downloads, save. Pagka save na ganyan, open natin yung file, then double click, tapos ito yung i-click nyo guys, ito. So, click this. So, waiting pa tayo guys, no? Ma-install. Hintayin lang natin yan guys hanggang matapos. Di ko na to guys, i-fast forward para makita nyo talaga kung paano step by step talaga paano natin in-install to. At lagi nyong sundan lang kung ano lang yung ginagawa ko guys. So yan, wait pa tayo ng konti. Dito sa Python guys, maganda tong interpreter na to, or maganda tong Python programmer dahil readable siya, yung code niya, yung pagko-code mo, readable siya sa tao. Ganun yun. Di siya katulad ng ibang programming language. Pagkatapos, i-click lang natin yung close. Pagkatapos close. So ayun, na-install na natin yun guys. So exit na ako dito sa file manager, dito sa Google. Then punta ako dito ngayon sa search bar. Search natin yung IDLE, tapos enter. Itong IDLE is built-in na to sa yung dinownload natin kang Python language. Built-in na siya. So dito type ng halimbawa ito plus
So may sagot agad dito guys. So hindi pa yun dito guys at console pa to. Hindi pa tayo pwede dito mag-write ng code natin. Pinapakita ko lang dito kung paano nag-work tong console. So kung gusto mo na mag-write, click natin tong file, then new file. Di na ako gagamit ng ano guys ng ito mga control plus N na yan kasi mga shortcut na yan. Nagtuturo ako ngayon as a beginner din. So para mas masundan nyo, hindi ako gagamit ng shortcuts. So papakita talaga natin. So dito new file, click natin to new file, then ito na guys, dito na tayo magko-code. So din unang-una bago kayo mag-write ng code dyan is isi-save muna natin to. Click file then save. So meron din yung mga shortcut, Control S. So save natin yung file na yan. Tapos ganun pa rin kung saan nyo gusto ilagay yung yung file na to. Sa akin dito lang sa desktop para mas madali ko makita. Tapos lagyan mo na ng name kung anong gusto mo name. Sa case ko ngayon is lalagyan ko lang to ng hello world. Tapos make sure hindi natin kakalimutan itong extension natin na tawag natin, itong .py hello world.py. Dapat ganyan siya guys. So natin save. So nakita niyo sa taas ito, di ba untitled to kanina? So ngayon hello world.py na yan. So kahit ma-X mo na yan dyan, nakasave na yan, hanapin mo na lang yun dun sa kung saan mo dinownload, kung saan mo nilagay yung file na yun kanina. So dito pwede na tayo mag-write ng code dito. Print colon hello world, hello world, yan. Tapos pag nira natin yan, click natin option guys, ito run, option noon run. Tapos meron din yung shortcut key, ito F5. Pero sabi ko nga kanina na papakita natin hindi tayo gagamit ng mga shortcut key. Tayo dyan pag bihasa na tayo guys. So click natin run module. Pag nirun natin yan, di ba walang nakalagay dito. Ngayon tingnan nyo dito yung sa console natin dito. Pag nirun natin yan, run. Tapos okay lang yan, palagi yan lumalabas guys pag nirun mo yan. Tapos okay mo lang yan palagi. Tapos click OK. Then run. Hello world. Tapos pag nagra-write kayo ng code guys, make sure nyo na kasi dito sa Python may tinatawag tayo ditong up to bottom. Ano yung ibig sabihin nun? Example nito, ito. Kinuha natin ito. Alisin natin yung world. Tapos ganyan lang. Pababa natin yan. Ilagay natin sa line 2. Tapos mag-print tayo ng world dito. World. Tapos pag nirun natin yan guys, ganito mangyayari niyan. Ayan yan. Una niyang mariread is yung world. Kasi
up to bottom nga ito. So, pag transfer natin yan, transfer natin to dito sa line 3. Pag nira natin yan, hello world, ganyan yung mangyayari guys. So, nasundan nyo ba ako guys? So, ganun lang ang pag-download at pag-install ng sa PC natin. Tapos, marami pa to siyang IDLE. Mayroon pa tayong PyCharm. Pero highly recommended ko talaga yung yung PyCharm guys. Pero make sure na mataas yung RAM nyo nun. Kasi maraming mga mga tao na gumagamit ng PyCharm na malag daw pag maliit yung RAM mo. So, make sure na mataas talaga yung RAM mo guys pag gumagamit ka ng PyCharm. Tapos, kung gusto niyo ng PyCharm, punta din tayo ulit dun sa sa Google. Search natin. Yung tab tayo, search natin yung PyCharm download. Tapos, itong JetBrains. Click natin tong first. Yan, ito yung PyCharm. Ito, close ko lang to. Then, download. Click nyo kung anong gusto nyo dito. So, case natin ngayon is window. So, downloading na yun siya. Tapos, click. Ganun pa rin, guys. Yung ginawa natin kanina sa Python. Ganun pa rin. Tapos, save mo lang kung saan mo gustong path. Same naman din yan sila guys. Paano mo i-install yung Python. Kanina, same lang yan sila. So, sana may natutunan kayo ngayon guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you.